Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay itong pagsoplak at talagang pang-aasar, matinding pang-aasar ito kay Kulaong ni Asek Marcos Lacanilao ng LTO. Naku, grabe ang ginawang rito, bunganga ni Kulaong Chak. Parang parang bulkang sasabog mamaya yan kapag nag-reaction siya dito. Dahil talaga pong pinagmukha siyang tukmol talaga ni Sir Marcos Lacanilao. Yun naman yung tama talaga. Alam ko naman na kaya binabanata ni Kulaong si Marcos Lacanilao kasi alam niya naman niya na taong gobyerno yan. Pag taong gobyerno, pwede talaga na i-criticize. Pero yung ipe-personal mo at kung ano-ano ang mga ibibintang mo, yun ang hindi ko alam. Kung merong labag sa batas na ginawa o karapatan nitong si Marcos Lacanilao, itong si Kulaong. So ngayon, heto po yung video ni Food Genius, kaya ako napareaksyon. Ako po yung naka-seatbelt kanina. Pero nung nakita ko na si Food Genius merong upload, sabi ko, teka, gilid muna ako. Gilid muna ako at mag-vlog ako, reactionan ko to. Kasi alam nyo po, nung napakinggan ko to, Diyos ko, sabi ko si Kulaong, kawawa. Kung ako kay Kulaong, hindi na ako magpapakita sa SOCMED. Asek Lacanilao sir, isa na lamang po, ayan, yung itong pinawalang bisa na nga ba ang driver's license sa aking ang vlogger na aking best friend na kamag-anak na yata, ayan, ang pangalan ay Norman Mamusin, ka Francisco Leo Marcos pa rin. Ayun ang totoo, talagang grabe kung mambanat si Kulaong dito kay Deo Macalma. Pero talagang soplak naman lagi si Kulaong. Saka si Deo Macalma, ito'y batikang broadcaster to. Yung mga banat ni Kulaong hindi nito papatulan dahil alam naman ni Deo Macalma na for the clout lang to si Kulaong. Kasi dapat magsilbing lesson. Doon marami nang na-revoke ang license. Hindi na nagsuot ng seatbelt, peke pa ang plaka. Oo. Ano po nangyari sa kanya sir? Ito po yan, nag-focus order po siya dahil po nagpa-drive siya. Hindi po totoong sa loob ng subdivision kasi kompleto po, nag-iimbestiga po kami. Nag-drive po yan sa labas ng subdivision sa highway sa Las Piñas na walang seatbelt, tapos gumagamit po siya ng peking plaka na meron na naman na siyang plaka na hindi naman niya kinukuha. Pangalawa, marami po siyang mga siya na rin sa sarili niya, ang dami niyang mga flag na violation, speeding, marami po, pinagpangamalan pa niya. Ngayon, kami naman, hindi naman namin pinapatulan yung mga ganyang mga banat niya. Kasi kung ang presidente nga parating kalmado, sino pa kami na tao ng taong gobyerno din. So, hindi namin pinapatulan ng ganyan. Pero revoke na po yung kanyang license, driver's license. Opo, revoke na po yung license niya. Revoke na po yan. Hindi na po yan makakapagmaneho. Sa amin po hindi namin pinapatulan. Saka animal advocate po ako sa amin sa Batangas, yung mga aso na nagbabangaw, ginagamot at kinukulong. Kailangan gumaling. Para isang kaibigan natin sabihan, sa ano lang ako puwapatol, sa tao lang. Pero sana maging lesson sa mga kababayan natin sumunod sa mga Diba? Kita nyo? Animal lover, animal advocate, itong si Marcos Lacanilao. Kaya hindi po sasagot ito kay Kulaong. Kahit na ano pa nga sabihin ni Kulaong, na patungkol siguro sa kanyang trabaho, pero yung mga alegasyon na nagpaparehistro ng mga karnap na sasakyan, mga ganyan, siguro, yan yung hindi po tama na mga alegasyon. Kasi below the belt naman na yun masyado, di ba? Sana merong pa ring maging aksyon. Ito nga si LTO Chief Marcos Lacanilao dito kay Kulaong
'Di ba? Dahil nga po pati ating Pangulong Bongbong Marcos ay dinadrag niya sa issue na ito. Sinasabi niya na si PBBM ay maaaring may kinalaman din daw dito sa pagpaparehistro ng mga sasakyan na karnap. 'Di ba? Yan po yung nabanggit din nga po dito ito pa lang si Culaong, meron na palang bagong plaka yung kanyang sasakyan, hindi kinukuha. Hindi kinakabit. 'Di ba? Ano na po 'yan, no? Plate no travel na po tayo ngayon. Hindi na po pwedeng walang plaka na from the LTO, issued by LTO. Hindi na pwede yung mga plaka na peki na gawa sa mga printing shop. Kaya ikaw Culaong, better luck next time. Yun na lang ang masasabi natin, di ba? Better luck next life. Dapat, alam mo, kung ano ang batas trapiko. Kasi, sabi mo nga, di ba, ikaw magaling, matalino, di ba? Pero yun pala, obob ka. Kasi nga, yung palusot mo na sinasabi mong nasa subdivision ka, hindi naman totoo. Alam naman natin yun, na wala ka sa subdivision. Alam naman natin yun, na nantatarantado ka lang. Alam naman natin na talagang ikaw nag-drive sa Alabang Zapote Road. At yan isang national road o national, kumbaga talagang kalsada na public, hindi yan village. Saka hindi pa yan ang unang pagkakataon. November 6, nakita ko, in-upload ni Food Genius. Meron kang ginawang pagdadrive na naka-live. Tapos ikaw ay walang seatbelt at ikaw pa ng cellphone mo. Inaano mo pa, tawag doon, yung ikaw pa yung nag-ooperate ng cellphone at binabasa mo pa yung mga comments. 'Di ba? So wala kang lusot dito talaga, Culaong. Yung palusot mo na first time mo lang nag-drive ng walang seatbelt at fake account o dummy account yung nag-report sa'yo, ay nako Culaong, hindi uubra yan sa LTO. Nag-iimbestiga sila at lahat ng kanilang mga desisyon ay naayon sa mga ebidensya na ikaw mismo ang gumawa. Kalaban mo sarili mo dito Kalaban mo yung live stream mo dito Live yun live stream mo yun ginawa. Live mo pinakita na ikaw ay nagla-live na nagda-drive ng walang seatbelt. Di ba? So namnamin mo ang sarap ng walang lisensya. Namnamin mo ang iyong pagiging yung sabi nga ni Marcos Lacanilao, animal advocate siya. So namnamin mo ang pagiging, kumbaga tinuturing ka lang nilang isang pet. Ayun, isang pet na nagwawala, isang Shih Tzu. Shih Tzu ba 'yun? Tama, Shih Tzu. Isang Shih Tzu o isang tawag dun sa yung may toyo, yung parang sumpungin na aso. Yung sumpungin. Yung tahol ng tahol. Pomeranian ba yun? Basta yung parang ganun ang tingin lang sa'yo ni LTO Chief Marcos Lacanilao. So, Sir Marcos Lacanilao, good job po sa inyo. At kayo po ay, kumbaga, hindi po kayo nagpapa-apekto dito. At kayo po ay ginagawa nyo po ng tama ang inyong trabaho. Yan po ang pinaka-importante. So, kahit po sa mga hayop, mabait po kayo. Kaya po, salamat at kayo po ay mahinahon pa rin sa kabila po ng mga pambababoy na ginagawa nitong si Culaong. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you. God bless us all. Culaong, magsi-seatbelt na ako, magdodrive na ako. Papunta po kaming Tagaytay ngayon. Magtatagaytayin muna ako. Culaong. Bago ako bumaba ng silang, magtatagaytay muna ako. Yan. Culaong, paano ba yan? Magtatagaytay muna ako. Tapos saan ba magandang magpasyal-pasyal? Sarap ng nakakapag-drive, Culaong. Ang sarap ng may lisensyang
legal na legal, kulaong. Ayan, naka-seatbelt ako, nakahinto nga ako, naka-seatbelt pa ako. Paano ba yan, kulaong? Eh, di, wala kang lisensya eh. Kulaong? Karera tayo, karera. Karera tayo, kulaong, dito sa aking sasakyan. Bius lang to, pero tingin ko yung pupugak-pugak mo na Ford Expedition, hindi yan na makakahabol sa akin. Itong bius ko kahit papaano bago-bago pa to. Kakakuha lang. Ayan, may plastic pa nga. Natatakbo pa lang, ano pa lang, 1,110 pa lang. Yun sa'yo, bulok na, kulaong. Phase out na yan. Sabi nga ni Boss Mike, 100,000 na lang ang value niyan. So paano po ako po papaalam na sa inyo at bibiyahe pa ako ng Tagaytay. Sarap mag road trip, kulaong. Naku. May kulaong. Wala kang lisensya.